Nito lamang bisperas ng bagong taon, nagulantang ang buong sambayanan nang mapabalita sa mga pahayagan, telebisyon at internet ang pagpaslang kay Rejoice Rivera. Nakilala natin siya bilang isa sa mga miyembro ng Baywalk Buddies, ang sexy all-female group na siyang nagpasikat sa awiting Kiliti. Pero sino nga ba si Rejoice sa likod ng kanyang maalindog na imahe at magiliw na personalidad? Tulad ng marami sa atin, isa siyang huwarang anak na nangarap at nagsumikap upang maiahon ang kanyang pamilya sa kahirapan. Sa kasamaang palad, hindi pa man tuluyan nagniningning ang kanyang bituin, ay binawian na agad siya ng buhay. Nakalulungkot lang isipin na kung kailan pa siya namatay, saka pa mas lalong umingay ang kanyang pangalan. Ngayong gabi po mga kapatid dito sa Star Confessions, mula sa pagsasalaysay ng kanyang inang si Mrs. Nieves Aleta Santos, matutunghayan po natin ang kwento ng buhay ni Diane Marie Santos na mas kilala natin sa pangalang Rejoice Rivera. Huwag niyo po ako papatayin. Tabi ka dyan. Tabi ka dyan, tabi. Tabi ka dyan, tabi. Habang nagsasaya ang mga tao sa pagsapit ng Pasko at pagsalubong sa bagong taon, pagluluksa at galit ang sinapit ng pamilya namin dahil sa pagpatay sa anak ko. Masakit para sa isang ina ang mawala ng anak, lalo na kung ang anak mo ay kasing bait ni Dayan. Oh, mga apo, narito ang baon nyo para sa linggong ito. Maraming salamat po, Lo. Thank you po. Sa tiyuhin nyo kayo dapat magpasalamat. Napakabait ng tiyuhin nyo yun. Maswerte kayo. At kayo'y na tinutulungan niyang makapagtapos ang pag-aaral nyo. Iregalo nyo na lang yung pagtatapos nyo sa kanya. Opo, Lo. Syempre naman ho. Lolo, gagalingan po namin na aming pag-aaral. Huwag po kayong mag-alala. Oh, tama yan. O paano? Mauna na ako. Lolo. Sige po. Ingat po kayo. Maraming salamat po. Tay, maraming salamat ha. Wala yun. O, sa linggo ulit. Salamat po. Sige. Sige. Ingat kayo. Okay. Ingat po. Bye-bye. Ano to? Ano to? Ba't parang malungkot ang papa ko? Ha? May problema ba? Wala. Malungkot ka eh. Nahihiya ako sa inyo at sa inyong lolo, sa inyong lahat kasi ako dapat na nagpapaaral sa inyo, hindi ang tiyuhin nyo sa Amerika. Papa naman. Papa, huwag niyo na pong isipin yun. Alam naman po namin na hindi ganun kalaki yung kinikita niyo sa gobyerno, sa trabaho niyo. Ang mahalaga, magkakasama tayo. Tama. Kaya Papa, ngumiti ka na para happy ang lahat. Tsaka Papa, hayaan niyo. Mag-aaral ako ng mabuti para minhawa naman ang buhay natin. Simple lang ang pangarap ng anak ko, ang maiahon ng pamilya namin sa hirap. Kaya naman pinagsabay niya ang pag-aaral ng college at pagtatrabaho para makaipon. Ma'am, sir, ito na po yung order niyo. Para
sa inyo. French fries. Pag may kailangan pa kayo, tawagan niyo lang po ako. Alam mo, ang ganda ng service niyo, ah. Sir, maraming salamat po. Ano nga pala pangalan mo? Dayan po. Okay. Ako nga pala si Benedict, isa akong talent scout. Alam mo, maganda ka, ma-PR. Gusto mo ba mag-artista? Ako po, artista? Pwede ka. By the way, here's my card. Tawagan mo ako pag nakapag-desisyon ka na. At just in case, kuhanin ko na lang yung number mo kung okay. Ay, sige, oo naman po. Ito, susulat ko po ngayon para sa inyo. Ito po, sir. Salamat, Dayan. Wait mo na lang yung call anytime of this day. Sige ho, hintayin ko po. Dalhin ko lang po yung iba niyong gamit tsaka yung drinks niyo po. Okay, sige. Sige Thank po, you. maraming salamat po. Ano problema nun? Kuha niya akong artista. Ikaw? Parang gulat na gulat ka. Bakit? Maganda naman ako ah. Diba? Alam mo, ikaw, Alvin, pag ako sumikat, isnabin talaga kita. Che, dyan ka na nga! Nag-audition siya at tuluyan ang naging member ng Baywalk Buddies. Noong umpisa, hindi namin nagustuhan ng asawa ko ang pagpapasexy ni Dayan. Pero dahil na din sa kagustuhan niyang makaipon at umasenso, sinuportahan na lang namin siya. Nakita mo kapote lang at saka bikini. Eh, wala man lang bra. Oo nga, at bakit sa Baywalk pa sila nagpa-pictorial? Eh, di ba ang daming tao dyan? Eh, part ng trabaho nila ate yan eh. Naku, asan bang papa mo? Tawagin mo nga, tinawagan ko lang to. Tinawagan ko na po, ma. Papunta na po siya. 10 shots lang, Mang Ben. Okay. Go! Go, Rejoice! Okay, matangkad ka, Rejoice, kaya kailangan konting cleavage mo, Rejoice. Ang buhok. O yan, galaw-galaw. Girls, galaw-galaw kayo. Pag sinabi ko na, ready? Okay, 1, 2, Oh, ano? Oh, ano? Tingnan lang, ano yun? Ano to kaya? Ano to kaya? May permit ba kayo? Meron po kami. Bakit permit? Ka muna. Ano? Meron kami permit. Oh, meron kami permit. Meron kami. Gusto niyo basahin niyo po? Sumama kayo sa amin, sumama kayo sa pasito. Oh, Rejoice! Papa, magpagaling ka kaagad ah. Bakit naman kasi ang bilis-bilis mo mag-bike? Gusto kita kasing mapanood sa TV eh. Papa, yan tuloy. Aksidente kayo. Ay, namang problema nga ako yun eh. Baka hindi pa ako makapagtrabaho sa lagay na ito. Pahinga lang kayo pa. Okay ba? Sino po sila? Daddy, daddy. Jen, anak! Daddy? May iba kayong pamilya, Papa? Patawarin niyo ako. Wala ka nang naging pagkukulang sa iyo ng mga anak mo. Paano mo kami nagawang lokohin? Nagulantang ang buong pamilya ni Rejoice nang malamang may ikalawa pa palang pamilya si Bing
Sa awa ng Diyos, nakalabas din ng ospital ang papa ni Rejoice at nakuha rin siyang patawarin ng kanyang mag-anak. Pero hindi doon nagtatapos ang problema. May isang balita na susubok sa katatagan ng kanilang pamilya. Ma? Mama, ano yan? Aalis na papa mo. Pupunta na siya ng Dubai. Ha? Bakit ho? Sasama na siya dun sa kabit niya. Nabasa ko yung cellphone niya. Nakita ko yung text niya dun sa kabit niya. Aalis na sila. Hindi! Hindi pwede sumama si Papa sa babaeng yun! Wala na tayong magagawa. Ayan o, may ticket na sila. Tatago ko yung ticket sa passport ni Papa. Ano to? Ano nangyari? Papa, anong ibig sabihin nito? Ha? Anak, Sasama na kayo sa kabit niyo? Iiwan niyo na kami? hindi ako pupunta ng Dubai para sumama kay Lani. May trabaho naghihintay sa akin doon. Mas malaki ang kita kaysa rito. Bakit hindi mo pinaalam sa amin? Bakit hindi ka nagsalita? Kami ang pamilya mo at dapat kasama mo kami sa mga desisyon mo sa buhay mo! Eh kasi alam ko na hindi kayo papayag eh. Ginagawa ko ito para sa pamilya natin. Hiyang-hiya na ako. Dahil kulang na kulang ang suportang binibigay ko sa inyo. Sinungaling ka! Pero Papa, tumutulong naman ako sa mga gastusin natin dito sa bayan. Ay, anak kita, pero mas malaki pa na itutulong mo. Ako ang papa ninyo. Ako ang dapat na sumusuporta sa inyo. Papa? Bing? Papa? Bing, anong nangyayari sa'yo? Tulong! Bing, tulungan niyo kami! Ano nangyayari? Papa! Bing! Papa! Bing, anong nangyayari sa'yo? Mga kapit! Tulungan niyo kami! Bing, wala siya! Parang awa niyo! Tinignan niyo ko! Asawa ko! Di nagtagal ay nakaya na ring tanggapin ni Rejoice ang pagkamatay ng kanyang ama. Sa paglipas ng mga taon, siya na ang tumayong breadwinner ng kanilang pamilya. Naging abala siya sa mga out-of-town shows at mga TV guestings. Nagsumikap siya sa pagtatrabaho upang mapagtapos sa kolehiyo ang bunsong kapatid na si Mikmik. Oh, Mick. Na-deposit ko na yung pera sa account ni Mama, ha? Yun yung pang-tuition mo. Thank you, ate. Pati na rin yung pambayad sa mga bills tsaka yung pang-grocery. Oh, Mick, dapat mag-aaral kang mabuti, ha? Aba, syempre naman. Promise, dapat walang bagsak. Of course, ate. Ako pa. O siya, mag-ingat ka. I love you, Bunso. Love you too, ate. Bye-bye. Bye! Sino yung nakausap mo, Day? Lalaki. Ang dami mo lalaki sa buhay. Nay, kalerky ka. Ano ka ba? Kapatid ko yun. Focus muna ako sa work. Wala mo na love life, kaya bigyan mo pa ako ng trabaho. Hoy, Day! Maikli ang life. Kaya kailangan mag-jowa ka na ulit mo. Ano ba kayo? E di kung dumating, e di good. Kung wala, kiper, e di wag. Wait, be. Maiba ako. Hindi mo ba namimiss yung pag sa gabi may yumayakap sa'yo? May nagtitext sa'yo kung kumain ka na ba? Hala. Hoy, be! Ang corny mo!
Dahil dyan, Malalasing ka dyan, Nay. Alam niyo, mga babes, kahit matigok pa ako, okay lang. Basta maayos at okay ang pamilya ko. May dramang gano'n. Ano mo salita ng gaynap? Napaka-morbid mo naman. Ay, ano ba? Paano ulit? Morbid! Rejoice? Ikaw si Rejoice? Kayo po yung Baywalk babes. Maskulados po kami. Good evening po. Good evening. Rejoice. Magkakilala ba tayo? Hindi pa, pero gusto ko sana kung okay lang magkakilala tayo ng lubusan. Kung okay lang. Sige. Ako si Mark. Sige, Chan. Gusto mo ba uminom? Wow, gumaganda. Sige ba? Tara! Cheers, guys! For Mars! Sandali lang, ubos na pala lahat. O, sa'yo na lang yung akin. Cheers. Cheers! Wait, girls! Cheers! Wow! Malalasing ako. Hindi nagtagal, naging magnobyo na ang anak ko at si Mark. Natuwa ako nang magkaroon na ulit ng boyfriend si Dayan dahil gusto ko may nag-aalaga na sa kanya. Alam ko, labis siyang naapektuhan sa pagkamatay ng papa niya, pero hindi ko inaasahan na darating ang isang pangyayaring kinatatakutan ng isang magulang. Merry Christmas, ate! Mama, para sa inyo. Merry Christmas! Salamat. Siyempre, astig talaga yan. Astig yata rin yung ate mo. Ano ba? Oo. Anak, baka naman ang dami mong ginastos ngayong Pasko. Spoiled talaga kami sa'yo, Dayan. Ano ba kayo? Basta para sa inyo. Alam niyo naman malakas kayo sa akin eh. Salamat. Ang ganda naman nito. Parang ayokong buksan. Sayang nga lang, no? Wala dito si Papa. Siguro kung nandito siya, mas masaya tayo. Pero that's all in the past. Diba? Dapat ngayon, walang iyakan, walang dramahan, party, party lang! Dito ka ba mag-stay hanggang bagong taon? Hindi po eh. Kasi may show kami sa 27 sa Batangas, tapos sa 28 naman nasa Kinta kami. Pero ate, dito ako magbabagong taon ha. Oo nga naman, ha? New Year. Please. Siyempre naman po. Diba dapat pagsapit ng New Year, magkasama tayo lahat para buong 2011, happy family talaga tayo. Saya-saya yung yata ngayon lately, Dayan, ha? Oo nga. Bakit ba? Ha? Eh, parati naman ako masaya. Extra happy lang talaga ako ngayon. Paano ba naman? May boyfriend na si ate eh. Share mo naman sa akin sila. Anakan, mag-iingat ka. Baka mamaya masaktan na naman yung puso mo. Mama, wise na ako ngayon. Huwag niyo akong alalahanin dahil caring-caring ko to. Hinding-hindi ko makakalimutan ang Pasko namin noong nakaraang taon. Dahil yun ang isa sa pinakamasayang alaala ko kay Dayan. Hindi ko inaakalang iyon ang huling Pasko, makakapiling namin siya. Ay, wag dyan, may kiliti ako dyan. Meow! Ayaw ko lang ay. Ano ka ba? Eh, nasa Manila pa tayo. Eh, sa Batangas yung show natin. Iyan kasi naiinip na ako. Ganun. Oh, sige. Okay. Tama, go! Go! Seryoso? Seryoso? Dayan, ano pala niregalo ni Mark sa'yo ng Pasko? Ay! Secret! Sama na lang po. Siguro lingerie binigay niya sa'yo, no? Ay, naku. Ang sarap talaga yung jowa. Ang kaya kaya magkakaroon. Alam mo, wag mong hintayin. Tingnan mo ako. Hindi ko hinahanap. Bigla na lang binigay ni Lord. Correct! Angel? Ano yun? Di wait lady.
kayo, sinundan ng white lady, ah. Teka, kung ako white lady tapos ginagano niyo ako, ay nako, talagang magagalit ako. Dayan, sayang. Sana sumama ka sa amin nanood ng sine. Ang ganda ng Rosario. Ay, oo. Talaga? Ganda. Sayang naman. Eh, paano? Kinuha ko pa yung sasakyan sa talyer. Hindi ka ba uuwi sa Bulacan mamaya? Hindi po, Nay, kasi magkikita pa kami ni Kesa. Manonood nga kami ng sine. Baka panoorin namin yung Rosario. Diba? Eh, kailan ka uuwi sa atin? Siguro sa Atrenta. Kasi may show pa kami bukas eh. O, sige anak ha, pero pwede ba? Mag-iingat ka sa mga lakad mo ha? Oh, Nay, syempre naman. Hi, Mama. Hi, Mama. nandiyan ka na pala. Ano, girl? Nood tayo sine? Yes! Let's go, girl! Siya. Sige, Okay po. Kita-kits. Mag-iingat kayo ha? Opo. I love you, Mama. I love you, Anak. I love you din, Ate. Love you, sis. I love you. Sweet mo ngayon eh. Dahil mahal na mahal ko kayo. O siya, mauna na talaga ako. Ingat ka. Ingat! Bye! Love you! Love you too. Ito nakain ang ate mo. Yun na ang huling pagkikita naming mag-ina. Sa kwento sa akin ni Kisa, pagkatapos nilang manood ng sine, dumiretso na sila sa apartment nila. Natulog na si Kisa pero si Dayan hindi pa. Dayan? Dayan? Gising na, Dayan. 1 p.m. ang call time natin. Dayan? Dayan? Hello, Ma. Nandyan po ba si Dayan? Si Dayan? Wala si Dayan dito. Di ba kayo magkasama kagabi? Opo, kaya lang... Kanina ko pa po siya kinakatok sa kwarto niya pero hindi niya sinasagot eh. Eh, may show po kami ng 1 o'clock eh. Wala dito. Di buksan mo na. Okay lang po ba? Oo naman, buksan mo na. Buksan mo na yung kwarto at baka natutulog pa yon. O ano? Nabuksan mo na ba? Ano, tulog pa? Mawala siya dito sa kwarto niya eh. Hindi na muling nagparamdam pa si Rejoice. Simula nang makita siya ng kanyang landlady at kapitbahay na may kausap sa cellphone noong madaling araw ng December 29. 3 araw siyang pinaghahanap ng kanyang ina, mga kapatid at tiyahin. Nagpunta sila sa mga presinto, sa mga ospital at sa mga kaibigan ni Rejoice. Dumulog din sila sa NBI at sa Krame, pero wala ni bakas ni Rejoice silang nahanap. Gusto ko lang malaman kung nakita mo ba si Dayan? Hindi po, matagal na nga po kung hindi pumapasok eh. Sige po, tita, busy pa po kasi ako eh. Ma, kumain ka muna. Kahapon ka pa hindi kumakain eh. Wala akong ganang kumain. Sobra akong nag-aalala sa kapatid niyo. Hindi ko kaya mawala siya. Wala na nga ang papa niyo eh. Wala pa yung ate niyo. Hindi ko kakayanin. Mama, nalig tayo. Makikita pa natin si Dayan. Ano ko gagawin yun?
3 araw nang nawawala ang ato niyo. Wala tayong balita sa kanya. 3 araw na hindi pa rin natin siya nakikita. Sabihin mo sa akin, paano ko gagawin yon? Sana, ma. Hindi ko kaya. Nagpatuloy kami sa paghahanap kay Dayan. Kahit unti-unti nang nauubos ang pag-asa sa puso ko. Ang mga oras na yon ang pinakamahirap na bagay na dinanas ko sa tanang buhay ko. Walang makakapantay sa sakit na nararamdaman ng isang inang nawawala ng anak. Huwag niyo ako papatayin. Tita Mafi, natawagan niyo na po ba si Vice Governor Dan Fernandez? Oo, tinawagan ko na siya kanina. Sabi niya, sasabihin daw niya sa mga tao niya tungkol sa pagkawala ni Dayan. Buti naman. Ma, okay ka lang? Kinakabahan ako sa pwedeng nangyari sa pero naniniwala ako. Nararamdaman ko, mahal ko si Dayan. Nali. Yes, Gob. Ano po? May natagpo ang patay sa NLEX? Opo, sige po. Salamat po, Gob. Yes, may natagpo ang patay sa NLEX. Habang naglalakad kami sa morgue, papunta sa kinaroroonan ng natagpuang bangkay ng isang babae. Palakas ng palakas at patindi ng patindi ang kabog ng dibdib ko. Parang nagbabadya ng pumutok ang puso ko. Bayan ni Dayan! Bayan ni Dayan, alam ko! Alam ko! Paano ang anak ko yan? Tingnan mo na natin yung sigurado tayo! Dayan! Anong ginawa nila sa anak ko? Ayun sila!
Mami Nieves, magandang gabi po sa inyo at maraming salamat sa pagtitiwala dito po sa aming programa para sa buhay ng inyong anak na si Rejoice. Kumusta na po kayo ngayon na magkaharap tayo? Mahirap po, kaya lang po, unti-unti po kaming bumabangon. Inaano po namin maging normal ulit ang buhay namin. Nakakatulog na po ba kayo na mahimbing ngayon? Hindi po masyado kasi marami pa po kaming inaasikaso. Ano po muna yung mga naaalala nyo ngayon tungkol sa inyong anak na si Rejoice? Si Rejoice po talaga, siya po yung nagbibigay kulay o nagbibigay buhay sa pamilya, sa mga kaibigan. Wala pong dull moment na pagkasama mo siya, wala pong mga ganun. Karaniwan po kasi nangyayari, anak po ang naghahatid sa libingan sa kanyang mga magulang. Sa inyo po baligtad. Kayo po sa maagang panahon ang naghatid sa inyong anak. Di po ba napakasakit? Masakit po talaga. Ano po ang naramdaman ninyo nung unang-unang malaman ninyo na patay na ang inyong anak? Nung una po, na-shock po kaming lahat. Hindi po kami makapaniwala na kukunin siya sa ganong kaaga, sa ganong sitwasyon, sa ganong brutal na pamamaraan. Kaya po, una, shock po kami. Pangalawa po, may galit din po kami sa mga puso namin. Sa katunayan po, hanggang ngayon po, hindi pa po kami nakakaiyak ng lubos-lubusan. Ang kanyang pangarap ay magdoktor ang kanyang kapatid na bunso. Opo. Si Mikmik, ano po? Si Mick po. Hanggang nung bago po ba siya mamatay, napagkwentuhan niyo po ba yung mga pangarap ng anak niyo? Opo, nasasabi po niya yun na gagawin niya ang lahat dahil hindi siya nanghihinayang sa katalinuhan ng kapatid. Igagapang daw po niya yun basta makapagtapos lang yung kapatid niya. Ano po ang lagi niyong hinihiling sa Diyos? Ang hinihiling ko po sa Diyos na sana ipaunawa niya po sa akin kung bakit nangyari po ito. Na sana po sa lalong madaling panahon, magkaroon din po magkaroon po ng hustisya yung kanyang pagkamatay. Kung sino man po ang gumawa ng kahindik-hindik na pagtatapos ng buhay ng anak niyo, ano pong mensahe niyo sa kanya? Kung sino ka man, sabi mo nga noon, nag-text ka sa akin na nakokonsensya ka. Sana ganun din, sabihin mo ang totoo. Yun lang naman ang gusto naming malaman eh. Kasi nandyan na yan, wala na siya. Sana sabihin mo kung ano talaga yung motibo, kung bakit mo ginawa ito sa kanya. Yun lang naman. At pinapatawad din kita. Maraming salamat po. Thank you po, Mami. Unang nakilala ang magiliw na si Rejoice sa Baywalk sa Rojas Boulevard. Huli siyang natagpuan sa gilid ng NLEX. Duguan, wala ng buhay. Tulad ng mga kalsadang ito, ang buhay ng tao ay may pinagmumulan at may paroroonan. Subalit sa ating paglalakbay, ay may mga lubak tayong nadaraanan na maaaring magbigay daan sa ating katapusan. Kami po dito sa Star Confessions ay nakikiramay sa pamilya ng yumaong si Rejoice Rivera. At gaya nila, hangad din po namin ang katarungan para sa kanyang pagkamatay. Ako po si Christopher Min na nagsasabing sa bawat maningning na buhay ng mga bituin ay may mga kwentong magbibigay aral sa atin. Magandang gabi po sa inyong lahat mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi. Ito po ang Star Confessions. Kontrabida siya sa telebisyon at pelikula. Ngunit kontrabida rin kaya siya sa tunay na buhay? Ito. Pwede to. Maganda ka, ha? Marunong ka ba sumakay sa kabayo? Marunong po ako. Napakaganda po ng rehistro ng anak niyo sa screen. Kapag-desisyon po ang aming producer na kunin siya bilang artista. Siya ang magiging primera kontrabida ng Sampaguita Pictures. Wala akong ginagawang masama. Ako nga daw walang ginawang mabuti eh. Kung sino-sino babae ang kinakasama mo. Anak, babangon ka at haharapin mo
ang mga pangarap niya. Sa unang pagsisiwalat ng kanyang malungkot na nakaraan, si Valerie Concepcion bilang Medina Dancel o mas kilala natin sa pangalang Delia Flores.